Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Ito po ay follow-up question pa rin ni kapatid na Akh Muhammad bin Ahmad, no? At ang sabi po niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong lang po ako. Okay lang po ba na magsagawa ng salah sa isang lugar na ginagamit din paminsan-minsan ng mga non-Muslims para sa kanilang mga pagtitipon o pagsamba? May mga miyembro rin po ng ibang relihiyon na nagsagawa ng kanilang pagsamba roon. Sa lugar na iyon din po kasi kami nagsasagawa ng Salatul Jumu'ah. Ano po ang hatol tungkol dito? Pinahihintulutan po ba ito o may pagbabawal? Sana po ay masagot ninyo ang aking katanungan. Kung maaari po, pakipost din po sana ang sagot sa inyong page upang mabasa rin ng iba. Jazakallahu khairan ya Sheikh. Okay? Sagutin natin insyaAllah. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa iyong kapatid, no? Kapatid na Akh Muhammad bin Ahmad. Barakallahu fiqh sa iyong follow-up question. At naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman. At tayong lahat syempre. Allahumma amin. Ang tanong na ito ay mahalaga talaga, lalo na sa mga Muslim na naninirahan sa mga bansang kakaunti ang mga masjid, at kung minsan ay napipilitang umupo o gumamit ng mga multi-purpose halls para sa Salatul Jumu'ah at iba pang mga salah. So, pinahihintulutan bang magsala sa lugar na ginagamit din ng mga hindi Muslim sa kanilang pagsamba? So, ang sagot ay oo. Pinahihintulutan kung ang lugar ay una, malinis at walang najasa, walang ritual na karumihan. Pangalawa, walang mga ribulto o simbolo ng shirk na nakaharap sa mga nagdarasal, o kung maaari ay alisin o takpan ng mga ito. O pangatlo, walang isinasagawang ritual ng ibang relihiyon habang nagsasagawa ng ang mga Muslim ng kanilang sala. At walang ibang masjid o mas angkop na lugar na maaring pagdausan ng sala. Gayunman, kung may kakayahang magsagawa ng sala kapatid sa isang masjid o sa isang lugar na nakalaan lamang sa mga Muslim, iyon ang higit na mainam, of course. May mga dalil mula sa Quran at Sunnah hinggil sa bagay na ito. Una, ang buong lupa ay ginawang lugar ng pagsamba. Tandaan natin yan. Sinabi ng Propeta sallam, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salah falyusalli. Muttafaqun alayh. Ginawang lugar ng pagsamba at panlinis para sa akin ang buong lupa. Pagamat ito ay particular kay Propeta sallam, nangangahulugan ito ay applicable din sa kanyang ummah. Kaya kapag inabutan ng oras ng sala ang sino man sa aking ummah, hayaan siyang magsagawa ng sala. So ito ang pangkalahatang batayan na ang lahat ng lugar ay maaaring pagdausan ng sala maliban sa mga lugar na may partikular na pagbabawal. Pangalawa, ang mahalaga ay ang kalinisan ng lugar. Kaya sinabi ng Allah, wa thiyabaka fatahhir, Suratul Muddathir, at linisin mo ang iyong kasuotan. So ang mga fuqaha ay pinaliwanag na kabilang dito ang pangailangang maging malinis ang lugar ng sala. So ano ang opinyon ng mga fuqaha? Pinag-usapan ng mga scholar ang pagdarasa sa loob ng mga simbahan at iba pang gusaling ginagamit ng mga hindi Muslim. Ang opinyon ng karamihan ng mga scholar, pinahihintulutan ang pagdarasal doon kung malinis ang lugar, walang ribulto o mga larawan na nakaharap sa nagdarasal, o maaari itong alisin o takpan. Walang nangaganap na seremonyang pangrelihiyon ng mga hindi Muslim habang ginagawa ang pagdarasal ng mga Muslim. At sinabi ni Ibn Qudamah rahimahullah, la basa bisalati fil bi'i wal kanaisi idha lam yakun fiha suwarun. Ito yung sinabi na Surat Al-Mughni. Walang masama sa pagdarasal sa mga simbahan at mga lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano kung walang mga larawan o walang ribulto. At kung hindi kayang tanggalin, takpan ito. Sinabi ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ipinaliwanag niya na ang pagdarasal sa mga simbahan ay pinahihintulutan, ngunit makruh
kung maraming rebulto at larawan sapagkat ito ay maaaring makaapekto sa khusyu' sa kumbaga sa tranquility at may pagkakahawig sa mga lugar ng shirk. Ito yung sinabi niya sa Majmu' al-Fatawa. Nagbigay ng fatwa ang Permanent Committee o Lajna Daima. Ipinaliwanag nila na kung walang masjid at kinakailangang umupo ng hall o gustong ginagamit o gusaling ginagamit din ng iba, pinahihintulutan ng pagsasagawa ng Jum'a at Jama'a doon. Ngunit kung may kakayahang magkaroon ng hiwalay na lugar para sa mga Muslim, yun ang dapat pagsikapan. So paano kung ginagamit din ng mga hindi Muslim ang hall? So kung halimbawa conference hall, school hall, community center, rented function room na minsan ay ginagamit din ng ibang relihiyon, walang problema rito kung walang ritual nila habang nagdarasal ng mga Muslim. Malinis ang lugar, walang rebulto o krus na nasa harapan ng mga nagdarasal o maaaring itong alisin o takpan kung posible. So paano kung may cross o rebulto? Ito ang mas sensitibong usapin. Ang karamihan ng mga scholar ay nagsabi na kung maaaring alisin o takpan, gawin ito. Kung hindi maaaring alisin ngunit wala namang ibang mapagpilian, walang mapagpipilian na iba, maaari pa rin magsagawa ng sala kung kinakailangan, bagaman hindi ito ang pinakamainam. So ano ang hatol sa Salatul Jumu'ah? Kung ang iyong Jumu'ah ay sinasagawa sa isang rented hall na ginagamit din paminsan-minsan ng ibang relihiyon at walang masjid na maaaring gamitin, natutupad ang lahat ng kondisyon ng Jumu'ah, malinis ang lugar, walang actual na pagsamba ng ibang relihiyon habang kayo ay nagdarasal, ang inyong Salatul Jumu'ah ay wastu at pinahihintulutan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So bilang khulasa o bilang buod sa mga nasabi natin kapatid, so maaari bang magsagawa ng sala sa lugar na ginagamit din ng mga non-Muslim? Ang atol dito, insyaallah oo, malinis at walang hadlang sa Sharia. Wasto ba ang sala sa al-Jumu'ah doon? Oo, kung natugunan ang mga kondisyon ng Jumu'ah. Ano ang dapat iwasan? Mga rebulto, larawan ng sinasamba at actual na ritual ng ibang relihiyon habang nagdarasal ang mga Muslim. Mas mainam ba ang sariling masjid? Of course, kung ito ay posible. Okay? So ang layunin ng Sharia ay mapangalagaan ang pagsamba ng mga Muslim, lalo na sa mga lugar kung saan kakaunti ang mga masjid. Hindi pinahirapan ng Islam ang mga mananampalataya sa ganitong kalagayan. At sinabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi nagbibigay ang Allah ng tungkulin sa sinuman maliban sa ayon sa kanyang kakayahan. Kaya kung wala talagang ibang angkop na lugar at ang hall ay malinis at walang kasabay na ritual ng ibang relihiyon, walang kasalanan ng mga Muslim sa pagsasagawa roon ng kanilang limang sala o maging ng Salatul Jumu'ah. Gayunman, narapat pa rin magsikap ang pamayan ng Muslim na magkaroon ng isang lugar na nakalaan lamang sa pagsamba sa Allah. So Allah alam isang kapatid, maraming salamat sa iyong katanungan at naway nabigyan natin ng linaw at justified ang iyong tinatawag na katanungan. So barakallahu fiqh. So don't forget to share, to like, and to follow, and to subscribe my social accounts, and of course to comment this video. So barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.